Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4171. Nabalot ng panlalamig ang Jimika ni Morticia habang nagsasalita pero sa totoo lang ay punong-puno na ito ng hiya at inis sa kanyang sarili. Isa akong mangkukulam sa lahi ng mga Fiend kaya paano ko nagawang yumuko sa harapan ng isang tao? At nagawa rin akong hawakan ni Daryl ng ilang sandali. Paano na lang kung kumalat ang balitang ito, paano ko na lang haharapin ang lahi ng Fiend sa hinaharap? Paano ko na lang haharapin si Archfiend Antigonus sa sandaling magyari ito? Isip niya, nanatili namang kalmado si Daryl matapos siyang pagbantaan bago naniningkit na sumagot ng, wala namang nangyari na kahit ano sa atin kanina, Fiendmartyr. Kaya ano po ba ang maaari kong masabi sa kanila? Hindi niya naiwasang mapatingin kay Morticia habang nagsasalita, masyado. Talagang interesante ang mangkukulam na ito. Inakala kong hindi siya natatakot sa kahit na ano pero mukhang takot siyang mabahiran ng dumi ang kanyang reputasyon. Napakagat na lang sa kanyang labi si Morticia nang marinig nito ang sagot ni Daryl. Nagalit siya ng husto pero hindi pa rin siya makapagsalita sa kanyang pwesto. Tama nga si Daryl. Walang kahit na anong nangyari sa kanila sa loob ng protective shield, pero kahit na ganoon ay maaari pa rin silang hindi maintindihan ng sinumang makakakita sa kanila sa ganitong sitwasyon. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Morticia nang maalala niya ang nangyari kanina habang namumula ang kanyang mukha. Dito na tumayo si Daryl bago tumatawang sinabi kay Morticia na, lumalalim na po ang gabi. Maaari na po kayong magpahinga, Fiendmartyr. At pagkatapos ay nagmamadali siyang naglakad palayo. Hindi naman siya pinigilan ni Morticia at sa halip ay pinanood nito ang likuran ni Daryl habang iniisip na, masyado itong kakaiba. Noong una ay nagalit ako ng husto kay Daryl nang pumasok ito ng walang problem sa aking tent pero kinalaunan ay nawala na ang aking kagustuhan na patayin siya. Maaari kayang nagsimula ko siyang magustuhan nang makita niya akong nakahubad. Hindi, imposible ang bagay na iyan. Napailing na lang ang kanyang ulo habang namumulang nag-iisip sa kanyang higaan. Bilang isang mangkukulam, paano niya magagawang magustuhan ang isang taong kagaya ni Daryl? Samantala, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Daryl habang kumikislap ang kanyang mga mata sa sobrang galit nang maglakad siya palabas sa tent. Oliver, ang lakas ng loob mong bigyan ako ng kasinungalingan para magpunta sa tent ni Morticia na muntik ko pang ikamite. Kinakailangan ko na itong patayin sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon na gawin ito, isip niya habang pabalik sa kanyang tent. 2 oras na lang ang natitira bago sumikat ang araw pero, kasalukuyang pagod na pagod pa rin si Daryl. Agad siyang humiga kaya hindi niya napansing hinalughog ni Oliver ang kanyang tent. Hindi niya rin napansin noong mga sandaling iyon na nakatago ang papel at ang punula na kanyang ginamit sa pagsulat ng liham sa Godly Region. Dong. At pagkatapos niyang makatulog ng ilang sandali, agad na maririnig ang tunog ng mga gong sa labas ng tent ni Daryl. Isa itong hudyat para magtipon-tipon ang mga hukbo ng Fiend. Dito na tumayo si Daryl sa kama bago nagmamadaling lumabas sa kanyang tent. Oras na ba para sa digmaan? Makikita sa labas ng kanyang tent ang nasa 10,000 mga sandali ng Fiend. Nakatayo naman si Archfiend Antigonus sa tuktok ng mataas na tower sa kanilang kampo katabi naman nito ang mga nakatayong sina Morticia at ang iba pang mga Fiendmartyrs. Dito na nagmamadaling lumapit si Daryl para tumayo sa likuran ni Morticia. Noong mga sandaling iyon ay tumingin si Archfiend Antigonus nang may masiglang pakiramdam. Mga magigiting na mandirigma, ito na ang huli nating digmaan laban sa Godly Region. Agad nating pamumunuan ang mundo sa sandaling makapasok tayo sa Imperial Sky Palace mamaya. Gusto kong sabihin na ang lahat ng bagay na ito ay hindi magiging posible kung wala kayo. Pasukin ang Imperial Sky Palace at pamunuan ang mundo. Pasukin ang Imperial Sky Palace at pamunuan ang mundo. Dito na iisang sumigaw ang nasa 10,000 mga mandirigma habang nakakaramdam ng sigla sa kanilang mga dibdib. Natuwa naman si Archfiend Antigonus nang maramdaman niya ang sigla ng mga ito habang itinataas ang kanyang kamay at sumisigaw ng sugod. Boom! Ito na ang naging hudyat ng paglalakad ng nasa 10,000 mga masisiglang sundalo ng Fiend papunta sa Imperial Palace. At kasama na sa mga ito ang buong lahi ng Black Tortoise.
Dito na naglakad si Black Tortoise King sa tabi ni Daryl bago mahinang sabihin na, gagawin pa rin ba natin ang napagplanuhan natin, Daryl? Tumango naman si Daryl habang nagpapakita ng determinasyon ang kanyang mga mata. Sa sandaling umayon sa atin ang lahat at matalo ang lahi ng mga Fiend sa digmaang ito, dapat lang na ikaw ang mamuno sa buong lahi ng Black Tortoise para isabutahe ang hukbo ng mga Fiend at umalis sa lalong madaling panahon. Ito na ang magiging pagkakataon ko para makalayo sa lahing ito. Nagbubuntong hininga niyang sinabi. Tanging sina Daryl at Black Tortoise King lang ang nakakarinig sa kanilang usapan ng dahil sa hina ng kanilang mga boses. Agad na nakaramdam ng pagka-relaxi. Daryl nang sabihin niya sa Godly Region ang kasalukuyang sitwasyon ng buong lahi ng mga Fiend. Kaya siguradong matatalo ito ni Nine Heaven Emperor hanggat magagawa nitong makagawa ng ilang mga adjustment sa tamang oras. Hindi magiging banta si Archfiend Antigonus kung wala itong hukbo. At higit sa lahat, hindi na kinakailangan pang mag-alala ni Daryl para sa kaligtasan ng Nine Mainland sa sandaling umayon ang lahat sa kanyang plano. Kabanata 4172. Nakahinga naman na ng maluwag si Black Tortoise King nang marinig niya iyon. Sa pamamagitan ng ginawang estratehiya ni Daryl ay siguradong magiging maayos ang takbo ng kanilang plano. Sa ilalim ng pamumuno ni Archfiend Antigonus, daan-daang libong mga sundalo ng Fiend ang mabilis na nakarating sa Imperial Sky Place. Masyadong naging agresibo ang mga Fiend. Hindi nagtagal ay natanggap na rin ng Imperial Sky Palace ang balita ng kanilang pagdating kaya agad na tinipon ni Nine Heaven Emperor ang nasa 10,000 niyang mga opisyal, grand weapon at mga general para harapin ang kanilang mga kalaban. Dito na nagharap ang libu-libong mga sundalo ng Godly Region at ang daan-daang libong mga kampon ng Fiend habang nababalot ng isang mabigat na aura ang hangin sa paligid. Agad na ninerbyos ang mga opisyal na nakatayo sa hagdan ng Imperial Sky Palace nang makita nila iyon. Naghanda nga ang lahi ng Fiend sa pagkakataong ito kaya hindi magiging madali ang labang ito sa atin. Lumutang naman sa gitna ng ere ang kalmadong si Nine Heaven Emperor habang ipinapakita sa kanyang mga mata ang napakatindi niyang confidence. Dito na niya na lamang na-resolve na ni Archfiend Antigonus ang innate formation kaya agad nitong binago ang formation na bumabalot sa Imperial Sky Palace. Siguradong matatalo na rin nila ang lahi ng Fiend sa pagkakataong ito. Masyadong matindi ang lihim na kanyang nalaman kaya hindi nagawa maging ni Nine Heaven Emperor na sabihin sa kanyang mga opisyal ang tungkol dito. Dito na biglang bumaba si Archfiend Antigonus mula sa kalangitan para tumitig kay Nine Heaven Emperor. Nine Heaven Emperor, masyadong naging mabilis ang paghilom ng iyong mga sugat, pero sinasabi ko sa iyo na tatalunan namin kayo ngayong araw. Sumuko ka na kung gusto mong buhayin pa kita kasama ng mga walang kwenta mong tauhan. Confident nitong sininghal. Alam ko na kung paano ire-resolve ang innate formation na bumalot sa Imperial Sky Palace. Siguradong matatalo ang Godly Region sa sandaling masira namin ito. At ayon sa kasalukuyang sitwasyon, mahahalatang may malaking pagkakaiba sa bilang ng mga sundalo natin. Kaya kahit na anong mangyari ay matatalo pa rin namin kayo, isip nito. Tumawa naman dito si Nine Heaven Emperor. Masyado kayatang naging overconfident sa sarili mo Archfiend Antigonus. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo at matatalo sa labang ito. Ginusto mo yan, singgal ni Archfiend Antigonus habang itinataas ang kanyang braso. Makinig kayong lahat, mga mandirigma ng Fiend. Wasakin niyo ang mga sundalo ng Godly Region at pumasok sa Imperial Sky Palace sa lalong madaling panahon. Huwag kayong magpapakita ng kahit na kaunting awas sa kanila. Mamatay na kayo, sigaw ng nasa 10,000 mga sundalo habang sumusugod ang mga ito sa Imperial Sky Palace. Nanatili namang kalmado si Nine Heaven Emperor habang sumisigaw sa mga grand weapon ang general ng, huwag kayong magpapanik. Harapin natin ng direkta ang mga kalaban, para maprotektahan ang Imperial Sky Palace. Huwag na huwag ninyong makikipaglaban hanggang kamatayan at sa halip ay gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para madepensahan ang palasyo. Agad na gumawa ng isang formation at sumugod ang nasa 10,000 mga sundalo ng Godly Region nang marinig nila ang utos ni Nine Heaven Emperor. Pero hindi pa rin nakipaglaban hanggang kamatayan ang mga ito at sa halip ay nagkaisa ang mga sundalo para depensahan ang kanilang mga sarili sa mga papasugod na Fiend. Alam ng mga grand weapon at mga general na napapaligiran ng innate formation ang Imperial Sky Palace kaya wala na silang dapat na ipag-alala pa.
Dito na tumitig si Archfiend Antigonus kay Nine Heaven Emperor bago tumatawang sabihin na, Nine Heaven Emperor, itigil mo na ang walang kwento mong pagdepensa. Alam kong dumedepende ka pa rin sa innate formation kaya sasabihin ko na sa iyong wala na itong kwento ngayon. At pagkatapos ay agad siyang tumingin sa kanyang paligid bago sabihin sa 12 Fiend Martyrs na, Yuda, Morticia, gawin na ninyo ang ating pinaplano. Opo, Archfiend Antigonus, Lis ang sagot ni na Yuda, Morticia at iba pang mga Fiend Martyrs. Dito na nila pinangunahan ang kanilang mga sundalo para atakihin ang Imperial Sky Palace sa 4 na direksyon. Hawak ng mga ito ang itim na kristal sa kanilang mga kamay na nakilala sa tawag na Fiend Crystal na nagmula sa Sealed Fiend Mountain. Matatagpuan ang isang walang katulad na enerhiya sa loob ng Fiend Crystal na naging susi sa pagresolba nila sa innate formation na inilatag ng Godly Region. Sugod, dito na umatake at sumugod sa lahat ng direksyon ang mga sundalo ng Fiend sa ilalim ng pamumuno ng 12 Fiend Martyrs. Agad na nagulat at nabahala ang mga Grand Weapon at mga general ng Godly Region nang makita nila ang pagsugod ng mga Fiend, ano ang hawak-hawak ng mga Fiend Martyr na iyon. Maaari kayang, nalaman na nila ang paraan para maresolba ang innate formation. Agad na naging confident ang tumatawa kay Nine Heaven Emperor na si Archfiend Antigonus nang makita niya ang pagpapanik ng mga sundalo ng Godly Region. Nakita mo na ba ang hawak na kristal ng mga tauhan ko, Nine Heaven Emperor? Ito ang susi sa pagresolba ng inyong innate formation. Sa pamamagitan ng Fiend Crystal na ito ay hindi na magagawa pa ng innate formation na maprotektahan ang Imperial Sky Palace. Kaya hindi nyo na madedepensahan pa ang inyong mga sarili at ang palasyo ngayong araw. Sumuko na lang kayo. Kabanata 4173. Kalmado namang ngumiti si Nine Heaven Emperor nang makita niyang confident na sa nagiging takbo ng pangyayari si Archfiend Antigonus. Iyan lang ba ang gusto mong sabihin? Kailangan mong aminin sa iyong sarili na mayroon pa ring nilalang na mas mahusay kaysa sa iyo. Kaya hindi ikaw ang magdedesisyon kung gagana ang innate formation na ito o hindi. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay. Simulan niyo na. Hindi na nagpatumpik-tampok pang ginamit ng daan-daang mga Grand Weapon na nakastandby ang kani-kanilang mga Divine Power para gamitin ang formation. Agad na narinig ng lahat ang isang malakas na tunog bago nila maramdaman ang pagyanig ng lahat sa loob ng 1,000 milyang radius mula sa Imperial Sky Palace. Ano? Agad na nanigas ang ngiti ni Archfiend Antigonus habang nagsisimula itong magpanik. Ito, imposible. Siguradong masisira na namin ang innate formation gamit ang mga Fiend Crystal na ito. Kaya paano ninyo ito nagawang italag? Saan kami nagkamali? Walang kaalam-alam si Archfiend Antigonus na nalaman ni Nine Heaven Emperor ang tungkol sa pagkakaresolba niya sa formation. Isang gabi bago ang labang ito, sumulat noong gabing yun si Daryl ng liham na kanyang ipinasa kay Solar General para ipadala kay Nine Heaven Emperor. Kahit na nagawang makuha ni General Grunt ang sulat na ito, kinalaunan ay nagawa pa rin itong makarating kay Nine Heaven Emperor. Kaya bago sumikat ang araw ay mabilis na nakagawa ng depensa si Nine Heaven Emperor habang inuutusan si General Grunt na baguhin ang ginawa nilang innate formation. Naipon sa kalangitan ng makapal na ulap habang palakas ng palakas ang pagyanig sa paligid kaya hindi nagtagal ay nabalot ang buong Imperial Sky Palace ng madilim at makapal na ulap na nakapagpadilim dito. Hindi lang iyon dahil nagsimula na ring magbitak ng lupa sa paligid ng Imperial Sky Palace. At pagkatapos ay, agad na umangat ang kulay purple at pulang apoy mula sa mga bitik na nito na gumawa ng isang nakasisilaw na pader na gawa sa apoy. Ang purple-red na apoy na ito ay ang pinakakinatatakutang apoy sa buong Godly Region na nakilala sa pangalang Heavenly Purple Flame. Pagkatapos noong unang digmaan, mas lumawak ang karanasan ng mga sundalo sa Godly Region noong atakihin sila ng Heavenly Purple Flame, nagawa nila itong iwasak bago magtago sa firewall na kanilang hinanda bago ang labang iyon. Pero hindi naman nakapag-react sa tamang oras ang mga sundalo ng Fiend na nagawa ng makapasok sa Imperial Sky Palace. Hindi nagtagal ay nabalot na ng kaguluhan ang lahat habang maririnig ang iba't ibang uri ng sigaw sa paligid. Biglang umangat ang Heavenly Purple Flame kaya hindi ito naiwasan ng mga sundalo ng Fiend sa tamang oras. Marami sa mga ito ang agad na naabo habang sumisigaw hanggang sa kanilang kamatayan. Pero ito pa lang ang simula ng lahat.
Dahil isang kulog ang lumabas sa makapal na ulap habang umaangat ang heavenly purple flame sa lupa bago lumabas ang isang napakalakas na kidlat. Mayroong 3 uri ng innate formation sa Imperial Sky Palace. At tanging ang Thunder Formation lang ang nagamit ni Nine Heaven Emperor noong nakaraan nilang laban. Pagkatapos nila itong baguhin, agad na ginamit ni Nine Heaven Emperor ang parehong Thunder Formation at Flame Formation. Ito ay para mapatay ang nasa 10,000 mga sundalo ng Fiend sa loob lang ng isang move. Dahil bigla ang paglabas ng Mysterious Thunder at Heavenly Flame, agad na nagpanik at sumigaw ang mga nasurpresang Fiend. Dito na mas naging agresibo ang hangin sa paligid. Lumutang naman si Archfiend Antigonus sa ere noong mga sandaling iyon. Nagberde ang kanyang mukha habang namamroblemang sinasabi na nakita niya kung paano maabuo o tamaan ng kidlat ang kalahati sa kanyang mga sundalo sa loob ng kulang-kulang 2 minuto. Paano ito nangyari? Isip niya, at nang makaramdam siya ng pagkatalo, agad na nagdilim ang paningin ni Archfiend Antigonus na para bang malapit na itong mawalan ng malay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nalalaman ang tungkol sa pagmamodify ni Nine Heaven Emperor sa innate formation. Nasabik at natuwa naman dito ang mga opisyal, mga grand weapon at mga general ng Godly Region. Panipi, magaling, nasarana natin ang mga diwatang kaluluwa ng mga Fiend kaya hindi na sila magiging banta pa sa atin. Maging si Daryl ay nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang sarili. Nagresulta sa matinding pagkatalo ni Archfiend Antigonus sa labang ito ang impormasyong ibinigay niya sa Godly Region. Masasabing halos dumura na ito ng dugo sa sobrang galit noong mga sandaling iyon. Kasabay nito ang pagkasabik na naramdaman ni Black Fortress King. Magaling, Daryl, gumana ang pinlano ng kamahalan. Agad kong itatakas dito ang buong lahi ng Black Fortress sa sandaling matalo ang mga Fiend dahil hindi na magiging banta pa sa amin sa pagkakataong iyon ang mga ito. Sumabog naman sa Keitetawa ang lumulutang sa ereng si Nine Heaven Emperor nang dahil sa sobrang tuwa. Dito na niya biniro si Archfiend Antigonus ng, ano na ngayon, Archfiend Antigonus. Sinabihan na kita kanina na hindi mo masasabi ang magiging resulta ng labang ito. Haha, Kabanata 4174. Swoosh! Agad na namula ang mga mata ni Archfiend Antigonus habang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Pero unti-unti pa ring tumindi ang galit na kanyang nararamdaman sa pagkatalo nila sa labang iyon. Matagal niya itong hinintay kaya hindi niya hahayaan ang kanyang hukbo na matalo ng Godly Region sa pagkakataong iyon. Dito na tumakbo si General Grunt kay Nine Heaven Emperor para sabihin, kamahalan, natalo na po natin ang mga kalaban. Oras na po para gumanti. Agad na kumislap sa sobrang pagmamadali ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Nagawa ko ng magkaroon ng kontribusyon nang maibigay ko ang liham kay Nine Heaven Emperor. Oras naman ngayon para pumatay ng mas maraming mga sundalo ng Fiend. Sumabog naman sa Keitetawa si Nine Heaven Emperor habang binabati si General Grunt, magaling, napakagaling. Kagabi ka pa nagbibigay ng kontribusyon sa ating kontinente kaya bibigyan kita ng isang pabuya sa sandaling matalo na natin ng tuluyan ang mga Fiend na ito. Kumislap naman sa sobrang pagkasabik at sigla ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Dito na siya sumigaw sa mga grand weapon at mga general ng, oras na para tayo naman. Ang sumugod sa kanila, mga magigiting na mandirigma. Wasakin ninyo ang lahi ng mga Fiend at huwag na huwag kayong magtitira ng kahit na isang buhay. Kasabay nito ang pagsabog ng diwatang kaluluwa ni Nine Heaven Emperor habang isang liwanag ang nagpakita ng sumugod ito kay Archfiend Antigonus. Naririto po ako para tumulong, kamahalan. Sigaw ng nanunood na si Master Mag-Era na sumabay kay Nine Heaven Emperor bago siya sumugod kay Archfiend Antigonus. Nanatili namang kalmado habang kumikislap sa sobrang pagkaka-agresibo ang mga mata ni Archfiend Antigonus nang makita niya ang pagsugod ni Nine Heaven Emperor at Master Mag-Era sa kanya. Gusto na bang mamatay ng dalawang ito? Kung ganoon ay pagbibigyan ko na kayo. Agad namang umangat ang isang nakakatakot na lakas ng Fiend Soul na bumalot sa buong daigdig. At pagkatapos ay agad na sumugod si Archfiend Antigonus para makipaglaban ng husto kay Nine Heaven Emperor sa gitna ng ere. Noong mga sandaling iyon, 10,000 mga grand weapon at general ang umatake at sumigaw habang sumusugod ang mga ito sa mga sundalo ng Fiend. Sugod. Kanina ay naging malaki ang pagitan sa bilang ng mga hukbong hawak ng Godly Region at mga Fiend.
Pero sa tulong ng Heavenly Flame at Mysterious Thunder, nagawa ng mga sundalo ng Fiend na mamatayan ng maraming sundalo habang nagkakagulo ang kanilang posisyon. Hindi na sila nagbibigay pa ng banta sa Godly Region noong mga sandaling iyon. Dito na nagpanik sina Morticia, Yuda at ang iba pang mga Fiend. Martyr, agad namang umiyak si Morticia habang sinasabi na, huwag kayong magpanik. Bumalik na lang tayo sa ating mga formation para labanan ang Godly Region ng nagkakaisa. Maging sina Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr, huwag kayong magpanik. Sumunod kayo sa mga utos at bumalik sa formation. Pero natakot pa rin para sa kanilang buhay ang mga Fiend matapos nitong maranasan ang lakas ng Mysterious Thunder at Heavenly Flame kaya agad na bumagsak ang morale ng mga ito nang atakihin sila ng 10,000 mga Grand Weapon at General ng Godly Region. Sa loob ng kulang-kulang 5 minuto, 12 ng mga sundalo, nang field ang sumigaw at bumagsak sa sarili nilang mga dugo. Agad namang nagmalaki si Nine Heaven Emperor na nakikipaglaban kasama ni Master Mag-Era nang makita niya iyon habang nanlalakong sinasabi na, Archfiend Antigonus, hindi ito ang araw para wasakin mo ang Godly Region dahil ito ang araw kung kailan tuluyang mawawasak ang lahi ng mga Fiend sa daigdig. Ipapatikim ko sa iyo ang gulong sinimulan mo rito. Sumuko ka na kung gusto mong buhayin pa kita. Haha, namula naman ang gem na mata ni Archfiend Antigonus habang kumukulo ang kanyang dugo sa sobrang galit. Ikaw, wala kang kasing sama. Nanlalamig nitong sinabi habang sumasabog ang kanyang dibdib sa galit. Isang nakakatakot na lakas ng Fiend. Soul ang biglang lumabas sa katawan nito na nakapagpababa ng husto sa temperatura ng daigdig. Pero hindi pa rin ito naging dahilan para magkaroon ng advantage si Archfiend Antigonus sa magkasamang sumusugod na sina Nine Heaven Emperor at Master Mag-Era at sa halip ay mas naging dahado pa ang kanilang posisyon. Sa totoo lang, ayon sa kasalukuyang lakas ni Archfiend Antigonus, hindi na niya kailangan pang mag-alala sa pakikipagtulungan ni Nine Heaven Emperor kay Master Mag-Era. Pero agad na nagdilim ang paningin ni Archfiend Antigonus nang makita niyang matalo ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito ay hindi na naging maganda ang mga pangyayari. Agad namang naging confident sa kanyang sarili si Nine Heaven Emperor nang makita niyang mawala sa sarili si Archfiend Antigonus. Dito na siya tumawa habang nanlalakong sinasabi na, Archfiend Antigonus, mukhang nagdidilim pa rin ang paningin mo ah. Okay lang siguro na sabihin ko sa iyong kagabi ko pa alam ang tungkol sa pagresolba mo sa innate formation kaya agad akong gumawa ng mga depensa habang binabago ang formation. Napuno ng panloloko ang kanyang mukha habang nagsasalita. Ano, nalaman niya ang tungkol dito kaya binago niya ang innate formation. Hindi ito maaari. Tapat sa akin ang aking mga tauhan kaya hinding-hindi nila ako pagtataksilan. Sino nga ba ang magkakalat ng lihim na ito? Maaari kayang ang lahi ng Black Tortoise ang gumawa nito. Nanginginig na isip ni Archfiend Antigonus sa sobrang gulat at galit na kanyang naramdaman. Kabanata 4175. Dito na nanlalamig na tiningnan ni Archfiend Antigonus si Black Tortoise King na nakatayo sa malayo gamit ang gigil nitong mga mata. Agad namang nakaramdam si Black Tortoise King ng matinding takot sa kanyang sarili habang napapalunok nang makita niya ang gigil sa mga mata ni Archfiend Antigonus. Kasabay nito ang natatakot na pagsasabi ni Daryl ng, Buwisit, nagsususpecha na sa atin si Archfiend Antigonus. Dito na walang pag-aalinlangang sinabi ni Daryl kay Black Tortoise King na, kamahalan, natalo na ang mga Fiend kaya ito na ang tamang oras para umalis dito. Dahil kung hindi ay magiging huli na ang lahat para sa inyo. Tumanggo naman si Black Tortoise King bago ito magtanong ng, paano naman ikaw? Huwag kayong mag-alala sa akin dahil aalis ako sa sandaling magkagulo na ang lahat. Sabi ng nagbubuntong hininga na si Daryl. Naiplano na niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Mayroong isang teleport gateway. Ilang metro ang layo mula sa kanluran ng Imperial Sky Palace. Agad siyang magpupunta doon para bumalik sa Nine Mainland sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataong tumakas. Dito na walang pag-aalinlangang sumigaw si Black Tortoise King sa libu-libong mga miyembro ng Black Tortoise. Dal iyan ninyo, sundan niyo ako palabas dito. Bilis! At pagkatapos ay agad na lumipad palayo si Black Tortoise King. Walang pag-aalinlangan namang ginamit ng mga sundalo ng Black Tortoise ang kani-kanilang mga enerhiya bago sumunod sa kanilang hari. At sa loob ng isang iglap ay nagawa ng mga ito nang makalipad ng 1,000 metro mula sa kanilang pinanggalingan.
Agad namang nagulat at nagalit ng husto ang lahat kasama sina Archfiend Antigonus, Morticia at iba pang Fiend Martyr nang makita nila ang nangyari. Wala talagang hiya ang mga Black Tortoise. Paano niya nagawang umalis noong natalo na tayo ng Godly Region? Inakala ko pa naman na susuportahan nila tayo. Kaya paano nila nagawang umalis sa importanteng sandali ng laban, isip ni Morticia. Naguluhan siya ng gusto habang naging inig ang kanyang katawan at napupuno ng galit ang kanyang mukha. Siya mismo ang nagdala sa buong lahi ng Black Tortoise sa mga Fiend. Kaya masyado ng malaki ang haharapin niyang responsibilidad ngayong tumakas ang mga ito. Sa sobrang galit ay napatingin si Morticia sa kulang-kulang 20,000 mga sundalong natitira sa lahi ng mga Fiend. Dito na siya nagsimulang magpanik. Naguluhan naman ng husto si Oliver na nanunood mula sa malayo habang nabablangko ang kanyang isipan. Hindi niya inasahan na nakasiguro ang kanyang ama na si Black Tortoise King sa desisyon nitong tumakbo sa importanteng sandali ng laban. Maaari kayang isa itong lihim na ginawa nilang dalawa ni Daryl. Isip niya habang tinatitigan si Daryl bago mapansing malalim na ang kanyang iniisip. Agad niyang na-realize ang isang bagay nang makita niya ang mukha ni Daryl. Siguradong nagpaplano ring tumakas si Daryl. Hindi ko dapat hayaang mangyari ang bagay na ito. Habang nasa battlefield, tumingin si Morticia sa mga grand weapon at mga general habang sinasabi kay Archfiend Antigonus na, bakit hindi na lang tayo umatras, Archfiend Antigonus? Agad namang dumagdag dito sina Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr. Oo nga, mas marami pa ang mamamatay sa atin kung magpapatuloy pa ito. Umatras na tayo, Archfiend Antigonus. Hindi naman sumagot si Archfiend Antigonus nang marinig niya ito. Naging mabagsik ang kanyang mukha habang namumula ang kanyang mga mata. Halos mawala na sa kanyang sarili si Archfiend Antigonus nang maharap siya sa matinding pagkatalo. Ang tanging nasa isip na lamang nito ay ang pagpatay sa Nine Heaven Emperor at sa kasama nitong si Master Magera. Pero masyado siyang naguluhan nang biglang bumaliktad ang mga pangyayari bago harapin ang pag-atake ng parehong sina Nine Heaven Emperor at Master Magera. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin si Archfiend Antigonus sa kanyang paligid at napansin ang pagkamatay ng karamihan sa mga sundalo ng Fiend. Dito na siya kumalma habang iniisip sa kanyang sarili na, hindi na natin kakayanin pang magtagal sa labang ito. Siguradong mauubos tayo kung ipipilit pa nating lumaban sa kanila. Dito na sumigaw si Archfiend Antigonus ng, retreat. Umatras na tayo, mga Fiend. Itinaas niya ang kanyang palad na nakapagpa-atres sa parehong sina Nine Heaven Emperor at Master Magera. At pagkatapos ay bigla itong tumalikod para umalis. Bilasan ninyong umatras. Agad ding sumigaw sina Morticia, Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr nang magdesisyon si Archfiend Antigonus na umatras. Hindi naman na itago ni Daryl ang kanyang pagkasabik. Ito na ang tamang oras. Natalo na ang buong lahi ng Fiend kaya dapat na rin akong umalis. Dito na lumipad. Palayo si Daryl papunta sa northwest na bahagi ng Imperial Sky Palace. Kasalukuyan namang nakatitig ang mga mata ni Oliver kay Daryl. Agad itong sumigaw nang makita niyang tumatakas si Daryl. Mga Fiend Martyr, tumatakas si Daryl. Tumatakas siya. Agad namang napaharap ang lahat kay Daryl kabilang na sina Morticia, Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr. Sumugod ang mga ito mula sa iba't ibang direksyon. Galit na galit naman si Daryl noong mga sandaling iyon. Wala na ba talaga sa sarili ang Oliver na ito? Bakit naman kailangan niya akong kontrahin sa lahat ng oras? Kabanata 4176. Habang bumubulong si Daryl sa kanyang sarili, mabilis na nakalapit sa kanya sina Morticia, Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr. Kaya hindi na ito nakapag-isip pa nang gamitin niya ang lakas mula sa diwata niyang kaluluwa para labanan ang mga ito. Boom! Pagkatapos ng ilang segundo ay nagawang tamaan ng mga Fiend Martyr ang Actia Point ni Daryl na nakapagparalisa rito. Hindi pa tuluyang nakaka-recover ang diwata niyang kaluluwa pero nagawa na siyang atakihin ng mga Fiend Martyr. Hinding-hindi niya magagawang labanan ang mga ito. Duwag ka talaga, Daryl. Sinusubukan mo bang pagtaksilan ang lahi ng Fiend bago tumakas? Nanlalamig na sinabi ng nakasimangot na si Morticia kay Daryl. Hindi po ako tumatakas. Hindi ba't sinabi ni Archfiend Antigonus na umatras tayo? Nagtatakang sinabi ni Daryl sa mga ito. Isang malaking kasalanan ng pagtakas kaya hinding-hindi niya aaminin ang bagay na ito sa kanila.
Sumanghal naman si Morticia habang sinusubukang sagutin ito pero agad siyang pinutol ni Yuda sa pagsasalita, "Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Halina't magpunta tayo kay Archfiend Antigonus." Dito na hinatak ni Yuda si Daryl bago magpunta kay Archfiend Antigonus. Swoosh! Nanatili namang tahimik si Morticia bago umalis kasama ng ibang mga Fiend Martyr at mga natitira nilang mga mandirigma. Nagsisigaw naman sa sobrang tuwa ang buong Imperial Sky Palace nang makita nilang matalo ang mga Fiend bago ang ito umatras sa laban. Dito na sumigaw ang nasa 10,000 mga Grand Weapon at General noong mga sandaling iyon, "Mabuhay po kayo, kamahalan." At nang marinig niya ang papuri ng mga ito, lumipad si Nine Heaven Emperor sa gitna ng ere habang ngumingiti ng husto at sinasabing, "Maganda ang naging resulta ng labang ito kaya utang namin ang lahat ng ito sa inyong lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng pabuya sa sandaling malinis. Nanatin ang pinangyarihan ng laban. Maraming salamat po, kamahalan." Samantala, pinangunahan naman ni Yuda sina Daryl, Morticia at ang iba pang mga Fiend Martyr papunta sa Sealed Fiend Mountain kung saan sila nagpahinga. Tumayo naman sa tuktok ng Sealed Fiend Mountain si Archfiend Antigonus habang ipinapakita ang seryoso at nakakatakot nitong mukha. Ganito rin ang naging itsura ni na Morticia, Yuda at iba pang mga Fiend Martyr. Masyadong naging mabigat ang pagkatalo ng mga Fiend sa digmaang ito, hanggang 20,000 na lang ang natira sa naunang 100,000 nitong mga sundalo. Kaya walang kahit na sino ang nagkaroon ng magandang mood noong mga sandaling iyon. Nang dahil, dito ay agad na bumigat ang aura sa paligid. Nang makita niyang nakatali si Daryl, sumimangot si Archfiend Antigonus habang nagtatanong ng, "Ano ang nangyari?" Mabilis namang lumapit si Yuda bago nito sabihin, "Archfiend Antigonus," sinubukan po ng lalaking ito na tumakas. Tumakas. Dito nananlamig ang mga mata ni Archfiend Antigonus. "Hindi ko po sinusubukang tumakas, Archfiend Antigonus. Umatras po ako kasama ng lahat," mabilis na sinabi ng natatakot na si Daryl. Agad namang lumabas ang naka-wheelchair na si Oliver bago sabihin kay Daryl na, "Huwag ka nang magsinungaling, nakita ito ng dalawang mga mata ko. Hindi ka umaatres dahil nakita kitang lumipad sa ibang direksyon." At pagkatapos ay buong galang nitong sinabi kay Archfiend Antigonus na, "Malakas po ang suspetsa ko na ideya ni Daryl ang pagtakas ng Black Tortoise sa mga Fiend, Archfiend Antigonus." Nabalot ng pagtataksil ang kanyang mukha habang nagsasalita. Siguradong hindi susuko si Archfiend Antigonus matapos tumakas ni Black Tortoise King kasama ang mga tauhan nito. At bilang isang Black Tortoise, ninerbiyos ng husto at nag-alala si Oliver na baka ibaling sa kanya ni Archfiend Antigonus ang galit nito kaya agad niyang ipinasa ang lahat kay Daryl. Dito na napatingin ang lahat kabilang na si Archfiend Antigonus kay Daryl. "Isa ka talagang mangmang," isip ni Daryl sa kanyang sarili. "Nagkaroon ako ng malapit na relasyon kay Black Tortoise King pero wala po akong ideya sa plano nitong tumakas kasama ng mga Black Tortoise. Hindi ko rin po naisip na pagtaksilan kayo," sabi niya. "Nagsisinungaling ka," iyak ni Oliver. Dito na sumigaw si Archfiend Antigonus ng, "Okay na. Manahimik na kayo. Hindi na importante kung tumakas man si Daryl o hindi. Ang pinaka-importanteng maresolba sa ngayon ay kung paano nagawang makarating sa Godly Region ng kanyang lihim na pagresolba sa innate formation ng mga ito." Agad namang tumahimik si Oliver habang nababalot ng nakabibinging katahimikan ang buong Sealed Fiend Mountain. "Archfiend Antigonus, hindi ba't naresolba mo na ang innate formation? Kaya paano nila ito nagawang paganahin?" Biglang itinanong ni Morticia kay Archfiend Antigonus. Napasimangot at nagtaka naman dito ang iba pang mga Fiend Martyr. Whoosh! Huminga naman ng malalim si Archfiend Antigonus habang tumitingin sa kanyang paligid. Dahil kumalat sa kanila ang balitang ito kaya nagawa nilang ayusin ang formation bago sumikat ang araw. "Ano?" Dito na natigilan sina Morticia, Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr. Kasabay nilang nagulat ang nabitin na si Daryl. Kabanata 4177. Hindi naiwasang mapaisip ni Daryl kung mapagsususpetsahan siya ang nagkalat ng impormasyon noong mga sandaling iyon. Maaari ngang hindi. Naging maingat naman ako noong umalis ako sa kampo ng mga Fiend kaya walang kahit na sino ang nakakita sa akin. Siguradong hindi ako pagsususpetsahan ni Archfiend Antigonus. Isip niya. Dito na biglang sinuntok ni Yuda ang pader bago ito sumigaw ng, "Wala na itong kasing sama pa.
Siguradong tuturturin ko ang gumawa nito sa sandaling malaman ko kung sino siya. Galit na galit nitong sinabi noong mga sandaling iyon. 70% ng mga Fiend ang namatay sa labang iyon kaya kulang-kulang 20,000 na lang sa mga ito ang natira. Kaya walang kahit na sino ang kakalma. Matapos damanak ng kanilang dugo sa labang iyon. Dito na biglang nag-usap-usap ang ibang mga Fiend Martyr sa kanilang mga sarili. Tama nga si Yuda, dapat na nating mahanap kung sino ang nagtraidor sa atin. Oo nga, simulan na nating mag-imbestiga. Natalo tayo ng husto ng dahil sa traidor na iyon kaya hinding-hindi natin siya mapapatawad. Namuhi rin dito si Yuda at ang iba pang mga Fiend Martyr. At sa totoo lang ay hawak na ng mga Fiend ang advantage sa digmaang ito. Hinding-hindi sila matatalo kung hindi lang nalaman ng kabilang panig ang kanilang lihim, sana ay nagsasaya na silang lahat ngayon sa Imperial Sky Palace. Nanatili namang tahimik si Archfiend Antigonus habang malalim na nag-iisip na ipinakita ng seryoso nitong mukha. Nang biglang magsalita si Morticia, "Kayong lahat, naniniwala ako na hindi kabilang sa lahi ng Fiend ang gumawa nito. Naruroon tayong lahat ng ilatag ni Archfiend Antigonus ang magiging plano natin sa laban kanina at wala ring kahit na sino sa atin ang umalis noong mga sandaling iyon kaya walang kahit na sino sa atin ang dapat na pagsuspetsahan." At pagkatapos ay bigla itong tumingin kay Oliver bago nito sabihin. Ayon sa aking mga nakita, maaaring si Black Tortoise King nga ang may gawa nito dahil espesyal siyang ipinatawag ni Archfiend Antigonus para ilatag ang buong plano sa nangyaring laban kanina na nagbigay sa kanya ng buong impormasyon tungkol dito. At pagkatapos ay agad na tumakas si Black Tortoise King habang nasa gitna tayo ng laban kanina. Nangangahulugan ito na nagkukunwari lang silang tapat sa atin. Sinasabi ng aking mga nakita na si Black Tortoise King ang pinakamalaki nating suspect. Malaki ang tsansa na ito ang nagsabi kay Nine Heaven Emperor ng ating plano. Dito na siya tumingin sa paligid para tingnan ang determinadong itsura ng lahat. Tumatango namang sumangayon dito si Yuda at ang ibang mga Fiend Martyr. Tama nga si Morticia, masyadong naging kahina-hinala ang mga naging kilos ni Black Tortoise King. Suspect, siguradong siya ang may gawa nito. Hindi talaga maaasahan ang mga demonyo lalo na si Black Tortoise King. Hinding-hindi ko na siya magagawang tingnan ng diretsyo sa mata mula ngayon. Habang nasa gitna ng usapan, agad na nagalit ang lahat. Samantala nakahinga naman ng maluwag si Daryl habang umaangat ang kanyang mod. Magaling, napaka-interesante ng ginawa ni Morticiang paghihinala kay Black Tortoise King bilang traidor sa lahi ng mga Fiend. Pero nang dahil dito ay pumabor ang lahat sa akin. Siguradong pagsususpetsahan na ng lahat si Black Tortoise King at wala na rin kahit na sino ang maghahinala sa akin. Isip niya, hindi siya nag-alala sa gagawing paghahanap ng mga Fiend kay Black Tortoise King para maghiganti. Sa bagay, naranasan na ng mga ito ang pinakamalaki nilang pagkatalo sa digmaang iyon na sumairan ng gusto sa kani-kanilang mga diwatang kaluluwa. Kaya wala na silang lakas para habulin pa si Black Tortoise King. Agad namang nagpanik si Oliver nang makita niyang pagsuspetsahan ng lahat si Black Tortoise King. Buwisit, ang ama ko nga talaga ang gumawa nito, magiging mahirap na para sa aking takasan ang galit ng mga Fiend. Sa bagay, nagmula rin ako sa lahi ng mga Black Tortoise. Gusto sanang magsalita ni Oliver habang nag-iisip pero hindi na siya nagkaroon pa ng oportunidad para gawin ito. Dito na biglang nag-isip si Archfiend Antigonus bago nakatinging sabihin kay Morticia na. Tama nga si Morticia. Masyadong naging kahina-hinala si Black Tortoise King. Ang lakas ng loob ng hayop na iyong isabotahe ako. Wawasakin ko siya sa sandaling makita ko siyang muli. Agad na nagpakita ang nakakatakot nitong mga mukha at mabagsik nitong mga mata habang nagsasalita. Magpahinga na kayong lahat. Bago sumapit ang dilim ay hahanapin natin ang buong lahi ng Black Tortoise kasama ni White Tiger King at ang iba pang mga demonyo. Sabi ni Archfiend Antigonus. Natalo ang kalahati sa hukbo ng Fiend kaya kulang na ang kanilang lakas ngayon para lumaban. At dahil dito ay wala na silang maisip pang paraan kundi dukuting muli ang mga demonyo. Opo, Archfiend Antigonus, iisang sagot ni na Morticia, Yuda at ng iba pang mga Fiend Martyr. Kabanata 4178. Nang biglang itulak ni Oliver ang kanyang sarili paabant gamit ang kanyang wheelchair habang sinasabi na, Archfiend Antigonus. Sigurado akong hindi si ama ang nagbigay sa kanila ng impormasyon.
Nasisiguro ko po ito sa inyo. Hindi na siya mapakali sa kanyang sarili. Kahit na si Oliver mismo ang umatake kay Black Tortoise King bago pagbantaan ng mga kalahi niya para yumuko sa lahi ng mga Fiend, sa totoo lang ay nirerespeto pa rin ni Oliver si Black Tortoise King. Sa bagay, ama niya pa rin si Black Tortoise King kaya paano niya magagawang kumalma ngayong ang kanyang ama na ang itinuturong salarin sa pagkakalat ng impormasyon sa Godly Region. Dito na napatingin kay Oliver ang lahat kabilang na sina Archfiend Antigonus, Morticia at iba pang mga Fiend Martyr. Dito na nagmamadaling nag-isip si Archfiend Antigonus habang kalmadong sinasabi na, hindi si Black Tortoise King ang traidor. Mukhang mayroon kang nalalaman kung sino talaga ang gumawa nito kaya bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino ang tunay na traidor sa atin. Dito na sumali sa usapan si Morticia. Ano na naman bang naiisip mong kalokohan ngayon? Sinusubukan mo bang linisin ang pangalan ng iyong ama? Dito na nagsimulang magbulungan ng ibang mga Fiend Martyr sa kanilang mga sarili habang inis na kumikislap ang kanilang mga mata kay Oliver. Nainerbiyos ang isang ito. Haha, mukhang natatakot siya na masali sa ginawa ng ama niyang si Black Tortoise King. Malay mo, pero uulitin ko, siya pa rin ang anak ni Black Tortoise King. Maaari kayang kasabwat ito sa nangyari. Dito na sumimangot si Daryl habang iniisip na, buwisit, sasabihin kaya ni Oliver na ako ang may kasalanan. Pero wala pa rin siyang kahit na anong ebidensya laban sa akin kaya hindi ko pa kailangang mag-alala sa ngayon. Nagpatuloy ang bulungan bago nagbuntong hininga si Oliver habang sumasagot ng Archfiend Antigonus, kilala ko po kung sino ang traidor. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para ituro si Daryl habang nagsasalita. Dito na muling napatingin ang lahat kay Daryl. Nagulat ng husto rito si Daryl habang galit na tumitingin kay Oliver. Huwag mo akong pagbintangan, Oliver. Paano mo nasabing ako ang nagpakalat ng impormasyon sa Godly Region? Dito na nagsimulang magsalita ni Morticia. Oliver, alam mo ba kung ano ang maaaring maging kapalit ng pagbibintang sa iba sa lahi ng mga Fiend? Pwede ka nang umalis. Sa totoo lang ay pinagsuspetsahan na rin ni Morticia si Daryl pero pagkatapos niya itong isipin ay agad niyang na-realize na hindi ito magagawa ni Daryl dahil wala ito noong i-discuss ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga plano. Sa totoo lang, si Black Tortoise King ang pinaka-pinaghihinalaan ng lahat. Kaya naisip niya na ituturo ni Oliver si Daryl dahil sa takot nitong maparusahan. Sa bagay, ito pa rin ang anak ni Black Tortoise King. Agad na nanginig sa sobrang takot si Oliver nang harapin nito ang sermon ni Morticia. Kaya nanatili ang kaba sa mukha nito hanggang sa mga sandaling iyon. Oliver, mayroon ka bang ebidensya na si Daryl ang traidor? Sabi ni Archfiend Antigonus kay Oliver. Dito na siya biglang tumingin kay Daryl. Kahit na hindi pumapabor si Archfiend Antigonus kay Daryl, alam pa rin nito na nabubuhay si Daryl sa kanyang prinsipyo kaya napagdesisyonan nitong hindi siya magpapadala sa kung anong sabihin ni Oliver nang walang katibayan. Agad namang nakahinga ng maluwag si Daryl nang makita niya ang patas at seryosong mukha ni Archfiend Antigonus. Sa kabutihang palad ay naging open-minded naman si Archfiend Antigonus. Hindi ako nag-iwan ng kahit na anong ebidensya kaya magsasayang lang ng laway ngayon si Oliver para pagbintangan ako. Isip niya. Mayroon po akong ebidensya. Matatagpuan po ito sa tent ni Daryl. Sabi ni Oliver habang nilalabas ang isang papel at panulat. Inilibing ni Oliver ang papel at panulat sa loob ng tent ni Daryl pero habang paalis ay agad na nagbago ang kanyang isip kaya agad niyang kinuha ang mga ito. Walang katulad ang isang papel at panulat sa lahi ng mga Fiend dahil mayroong bilang ang bawat pahina nito. Pero agad na napatunayan ng mga marka sa papel na ilang papel ang nagamit dito. Dito na biglang napatingin ang lahat kay Daryl. Natigilan naman si Daryl habang nabablangko ang kanyang isipan. Kailan ba nagawang nakawi ni Oliver ang papel at panulat na aking ginamit? Habang nag-iisip sa kanyang sarili, umarte si Daryl na para bang walang nangyari bago sabihin, isa lang naman itong papel at panulat. Ano ba ang maaari nitong maging kahulugan? Haha. Daryl, hindi na ako sigurado kung mangmang ka ba talaga o wala ka lang talagang alam dahil bago ka lang sa lahi ng mga Fiend. Natagpuan sa tent mo ang panulat at ang papel na ito. Ano ba ang ibig nitong sabihin sa tingin mo? Singgal ni Oliver, Kabanata 4179.
Agad nang umisi si Oliver habang nagsasalita, nagpunta ako rito ng mas maaga ng isang araw kaysa sa iyo kaya agad kong nalaman na bihira lang gumamit ng papel at panulat ang mga Fiend sa kampo. Dito na biglang naglakad ang isa sa mga general ng Fiend bago sabihin, oo nga. Naalala ko na ngayon, walang kahit na sino ang gumagamit ng papel at panulat sa kampo maliban lang kagabi. Kumuha ng ilan nito si Daryl. Inakala ko na naitago ko na ang ebidensya. Hindi ko inakalang makikita pa rin nila ito. Walang magawang inisip ni Daryl. Hindi niya inakalang magkakaroon ng mahigpit na pagmomonitor ang lahi ng mga Fiend sa mga papel at panulat sa kanilang kampo. Nakita ni Oliver ang pagbabago sa mukha ni Daryl bago sabihin, ano? Na ang gagawin mo ngayon? Ikaw lang ang nag-iisang gumagamit ng papel at panulat dito. At mahahalata namang gumamit ka ng ilang mga papel. Ano ang sinulat mo sa mga papel na ito? At kanino mo ipinasa ang mga ito? Bumagsak naman ang mukha ni Daryl habang hindi nagsasalita sa kanyang pwesto. Dito na nagsimulang bamulong ang lahat. Siya ba talaga ito? Mukhang siya nga ito. Isa talagang tusong tao si Daryl para paniwalain kaming si Black Tortoise King talaga ang may gawa nito. Haha, ganoon din naman si Black Tortoise King. Nagawa nga nilang tumakas noong. Agad na nagalit si Morticia sa naririnig niyang usapan sa paligid. At sa huli ay hindi niya naiwasang sumigaw kay Daryl, Daryl. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit hindi mo na maipaliwanag ang iyong sarili? Nagalit at nadismaya si Morticia kay Daryl. Nagkaroon na siya ng malapit na enkwentro kay Daryl kagabi at agad na nagbago ang kanyang pananaw dito nang maalis nito ang epekto ng chill poison sa kanyang katawan. Isang may kakayahang lalaki si Daryl para sa kanya. Sa pamamagitan ng tulong nito ay magagawa na niyang makapagbigay ng malalaking kontribusyon at mapataas ang kanyang estado kaysa sa mga kasama niyang Fiend Martyr. Marami siyang inaasahan kay Daryl pero hindi niya inakala na pagtataksilan siya nito pagkatapos niya itong pagkatiwalaan. Nagpakita naman ng bahagyang ngiti, nang hindi sumasagot na si Daryl nang marinig niya ang mga sigaw ni Morticia. Fiend Martyr, kamahalan, mukhang hindi na po natin siya kailangan pang tanungin. Mahahalata namang si Daryl ang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Siya ang nagsulat ng inilatag nating plano sa mga papel na ito na palihim niyang ibinigay kay Nine Heaven Emperor. Nang dahil sa kanya ay nagawang ayusin ni Nine Heaven Emperor ang formation bago ang ating pagdating. Nakangiti at gumagalang na sinabi ni Oliver kay Morticia. At pagkatapos ay agad siyang tumingin kay Daryl gamit ang tuso niyang mga mata. Daryl, siguradong patay ka na ngayon. Sa huling sandali ay huminga na lang ng malalim si Daryl habang tumitingin kay Morticia at mahinang sumasagot ng, tama ka, ako ang gumawa nito. Masyado nang matibay ang ebidensya kaya wala na siyang lusot pa sa kanyang mga nagawa. Dito na biglang sumigaw si Yuda kasama ng ilang mga mandirigmang Fiend. Napakarumi ng lalaking ito, wala siyang utang na loob. Patayin niyo na lang siya. Bakit? Bakit mo ako pinagtaksilan? Galit na sigaw ni Morticia. Pagtaksilan, ngiti ni Daryl. Paano ko nagawang pagtaksilan ang lahi ng mga Fiend? Mula noong mahuli niyo ako ay nakatakda na akong maging alipin ng mga Fiend. Mayroon akong kakayahan at alam ko iyon sa aking sarili kaya paano ko magagawang hayaan kayo na sabihan ako sa mga dapat kong gawin? Gusto kong isabotahe ang inyong mga plano para masira ang mga diwata ninyong kaluluwa, dahil dito ay hindi nyo na magagawang sakupin ang Godly Region. Sigurado ako na ang 9 mainlands na ang susunod nyong target sa sandaling masakop ninyo ang Godly Region na siyang tahanan ko. Kaya paano ko magagawang hayaan na mangyari ang mga ito? Seryoso niyang isinagot. Nang inig naman si Monica habang naguguluhan sa kanyang sarili. Dito na natahimik ang lahat. Nang biglang umangat ang lakas ng kanina pang tahimik na si Archfiend Antigonus gamit ang kanyang power of Fiend Soul para gumawa ng isang kidlat na tumama sa harapan ni Daryl. Masyadong naging nakakatakot ang aurang nilabas nito. At pagkatapos ay agad siyang tumitig kay Daryl habang nanlalamig na sinasabing, hindi ko inasahang magkakamali ako ng pagkakakilala sa isang tao. Ikaw pala ang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Ano ang mga huli mong salita? Kabanata 4180. Napalunok na lang si Daryl sa kanyang sarili habang nananatiling kalmado nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Archfiend Antigonus. Wala na po akong mga sasabihin pa. Patayin niyo na lang po ako kung gusto ninyo.
Alam niyang mamamatay na siya noong mga sandaling iyon pero hindi pa rin siya nagpanik dahil nasa kanyang pa rin ang power of bird ancestor na nagtatanglay ng mga karakteristik ng isang nirvana. Ang Nirvana Rebirth ay isang walang katulad na enerhiya na matatagpuan sa katawan ng mga Red Sparrow na magbibigay kay Daryl ng kakayahang mabuhay sa sandaling patayin siya ni Archfiend Antigonus. Magaling, napakagaling. Sigaw ni Archfiend Antigonus habang nasusupresa noong marinig niya na minamadali siya ni Daryl. Ayaw na rin niyang magasalita ng kahit na ano noong mga sandaling iyon. Ngayong ito na ang hinihiling mo, pagbibigyan kita sa gusto mo. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay para atakihin si Daryl. Naglalaman ang pag-ataking ito ng walang hanggang galit ni Archfiend Antigonus habang nababalot ng lamig ang paligid. Masyadong naging mabilis si Archfiend Antigonus kaya hindi na ito nailigan pa ni Daryl bago ito tumama sa diwata niyang kaluluwa. Napasigaw na lang si Daryl bago siya tumalsik patalikod bago manatili sa gitna ng ere habang umuulan ng dugo sa paligid. Ilang daang metro ring na patalsik si Daryl bago siya bumagsak sa lupa. Nabalot ng dugo ang buo niyang katawan habang namumutla ang kanyang mukha bago magdilim ang kanyang paningin. Siya nga talaga si Archfiend Antigonus. Natakot ng husto si Daryl nang dahil sa tindi ng lakas na ipinakita nito. Kasabay nito ng mabilis na pagkawala ng kanyang buhay. Nawasak ng husto ng pag-ataking iyon ng diwata niyang kaluluwa kaya agad na mamamatay ang kahit na sinong tamaan nito kung wala silang lakas at kakayahang kapantay ni Daryl. Pero nagkaroon pa rin si Daryl ng power of bird ancestor para protektahan ang kanyang sarili. Habang dahan daw ang namamatay, unti-unting nanghina ang katawan ni Daryl bago magdilim ang kanyang paningin at dahan daw ang mawala ng malay. Mamamatay na ba ako? Nanatili siyang kalmado habang nagmamadaling ginagamit ang power of bird ancestor sa kanyang katawan. Dito na biglang sumabog ang isang apoy mula sa katawan ni Daryl at sa loob ng ilang segundo ay agad siyang nabalot ng apoy na ito. Sa gitna ng apoy ay agad na naging abo ang laman ni Daryl habang nagiging isang imahe ang kanyang espiritu na umangat baba sa loob ng apoy. Magagamit ang enerhiya ng nirvana hanggat hindi namamatay ang espiritu nang gumagamit nito. Kaya magagawa pa rin ni Daryl na mabuhay noong mga sandaling iyon. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Archfiend Antigonus nang marealize niya ang isang bagay, ang power of bird ancestor, ang pagbangon mula sa abo. Napaka-interesante ng bagay na ito, bulong niya sa kanyang sarili. Pamilyar siya sa power of bird ancestor kaya sa loob lang ng isang tingin ay alam na niyang ginamit ni Daryl ang enerhiya ng nirvana mula sa power of bird ancestor bago pa ito mamatay. Habang bumubulong sa kanyang sarili, naglakad palapit si Archfiend Antigonus para atakihin ang imaheng nagpapaangat baba sa gitna ng ere. Nakarinig ang lahat ng isang malakas na pagsabig bago mawasak at kumalat sa apoy ng imahe. Halika na! Mahinang sinabi ni Archfiend Antigonus bago tumalikod at umalis. Agad namang sumunod sa kanya sina Morticia, Oliver at ang iba pang mga Fiend Martyr, kasama ng mga mandirigmang Fiend. Walang kahit na sino sa kanila ang naawa kay Daryl dahil karapat-dapat lang ditong mamatay matapos niyang pagtaksilan ang lahi ng mga Fiend. Sa loob ng isang iglap ay nabalot ang buong Sealed Fiend Mountain ng apoy. At pagkatapos ay tuluyan nang nawala ang apoy na kumalat dito habang makikita ang isang mahinang apoy sa lugar kung saan namatay si Daryl. Ang mahinang apoy na ito ay walang iba kundi ang espiritu ni Daryl. Agad na umatake si Archfiend Antigonus nang malaman niyang sinusubukan ni Daryl na mabuhay muli na sumire sa ginagawa nitong Nirvana Rebirth pero hindi pa rin ito tuluyang nawasak ang espiritu ni Daryl. Lumipas ang oras at mabilis na sumapit ang dilim na bomb alert sa daigdig. Dito na naging pansin ang apoy sa tuktok ng Sealed Fiend Mountain. Dito na biglang nagpakita ang isang napakagandang nilalang sa kalangitan. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay lilac na dress habang ipinapakita ang misla nitong mukha. Matatagpuan din ang isang napakagandang lot sa kanyang likuran. Ito ay walang iba kundi si Lute Bell. Kagaya ni Jade Immortal na nakilala noon ni Daryl, si Lute Bell ay isa ring walang katulad na immortal. Kasalukuyan itong naglilibot malapit sa Sealed Fiend Mountain nang biglang makuha ng maliwanag na apoy ang kanyang atensyon. Dito na siya lumapit para tingnan kung ano ito. 2. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.